Itinapon na lang ng ilang magsasaka sa Benguet ang kanilang gulay matapos masira dahil hindi mabenta kaagad. Kagaya na lang ng carrots at wombok na ito na iniwan na lang sa kalsada ng Tublay, Benguet. Ayon sa mga ulat, itinapon ng mga magsasaka ang mga hindi na ibentang gulay sa gitna ng pagbaba ng presyo at kakulangan ng mga bumibili. Dumami po yung supply natin na pila sa Wangal, tapos 2 gabi tsaka pumapasok yung iba sa trading area, ma'am. Kaya ayun po, ma'am, nagkalusaw-lusaw. Tapos dahil sa malakas na typhoon, konti po ang buyer natin na umakyat dito sa trading post, ma'am. Dahil naman sa patuloy na pag-ulan, patuloy rin na hinaharap ng mga magsasaka sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center ang hamon ng pagpapanatili ng magandang kalidad ng kanilang mga gulay. Bukod sa banta ng pagkasira ng pananim dahil sa pagbaha, pagguho ng lupa at labis na tubig sa taniman, mas mabilis ding masira ang mga gulay na aanihin kapag hindi maayos ang kondisyon ng panahon. Dahil dito, ang buyer at disposer ng carrots na si Kuya Felvier, pinahanginan at tinutukan ng mga electric fan ang mga ibibiyahe nilang carrots upang hindi ito malusaw bago makarating sa Iloilo. Malaking epekto kasi pagka may time na nalulusaw siya, hindi lahat ma-perfect na matuyo o maganda yung pag-quality. Nababawasan yung quality niya kasi pagbasa. Masyado na maputik, hindi na quality. Talagang ganun ang nangyayari sa iba. Pero sa ngayon, tumataas naman ang presyo. Sa kabila naman nito, ikinatuwa ng ilang magsasaka na kahit papaano'y may pagtaas ng presyo sa ilang mga gulay na bagsak presyo noong nakaraang linggo. Samantala, patuloy ang monitoring at validation ng Department of Agriculture Cordillera sa naging epekto ng Tropical Depression Luis at Maymay at ang habagat sa agrikultura. Umabot na sa humigit kumulang 310 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura sa Cordillera, kung saan mahigit 9,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan. While we have this initial damage that is generated sa ating DRRM information system na database for our agri-damages, these are still subject for validation on the ground to really look into ano yung mga actual na damage and the extent of damage, whether totally damaged, partially damaged, among others. Inabisuhan naman ng DA-CAR ang mga magsasaka na agad iulat ang anumang pinsala sa kanilang mga pananim, sakahan, alagang hayop, pasilidad at iba pang agricultural assets sa kanilang mga village extension worker upang maisama sa damage assessment at matukoy ang kinakailangang intervention. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.